Okay. Oh. What's up mga naitu? For today's video, kukuha tayo ng motor na pang trabaho naman, no? Pang trabaho, pang business. This is Cyber, hindi siya pang trabaho eh. Pang karera na to eh. Hindi naman tayo kumakarera eh. Binuhan tayo nila chat na pang karera eh. Kaya joke lang. Napakaganda na kasi netong ni Cyber para sa pang biyahe-biyahe lang. So hindi ko siya marirekomenda para sa pang araw-araw na pan delivery o courier, no? Lakas sa gas guys. Biro yun sa Cyber, maamot ng 600 per day na gas. So dalawang full tank guys yung inaamot ko dito. Mag-duty ako sa delivery ng 12 hours to 15 hours. Yes, pagka malakas kami, malakas din yung gas niya. Hindi ko kinakaya. So pupunta tayo ng Maverick branch. Dito na lang yan sa Olongapo. Papakita ko sa inyo mamaya. Dumating na raw yung in-order natin na motor eh. So ina-approve pa kasi ako, nag-apply ako. Bali financing siya mga tol. Hindi natin kaya mag-cash. So itong motor na to pang ano lang, pang trabaho. So papakilala ko rin siya sa inyo. And comment below naman kung pangalan ang gusto nyo. Alright mga naidu, so dito na tayo sa Maverick Racing Factory eh, no? So napakarami kasi netong factory netong Maverick. So dito tayo sa isang branch nila. O konti lang yung mga stock nila dito mga tol. Pero di kasama to doon yan sa sales agent. So nauubos kasi karamihan ng stock dito. Tol, anong address nyo dito? Located kami sa Unit 101 TMC Building, ground floor, number 1, Caron Street, West Backpack, Olongapo. So yung mga tol, ano ba yung mga nire-requirement nyo dito, idol? Depende sa trabaho mo. Pag ang trabaho mo employed, kailangan natin ng COE, Certificate of Employment, 3 months payslip, valid ID. Yung valid ID natin dapat same address kung saan siya nakatira. Okay. Company ID. Yun. Pagka mga business naman, sa business naman, kailangan lang natin valid ID, same din sa address kung saan siya nakatira, at saka business permit. yun. So dito lang yan guys sa Olongapo. So ilang branches ang meron kayo dito sa Olongapo? Cabalan, Olongapo, West Bahak-Bahak, Barreto, Subic, Caste, San Martin. 6 kabuuan, Olongapo Zambales. So yung mga tol, bisita lang dito sa Maverick, no? Para-paras lang naman yan ng requirement, no? Oo. Tapos yung price isa lang din sa bawat mga motor, okay? So available nila dito guys, marami silang available dito. As of now, ubos kasi. Kailan kayo magkakaroon ng stock? Depende, pero usual naman nagbibigay sila, nagdi-deliver sila pa dito sa branch na to. So yung mga tol, pwede naman kayo mag-request once na order kayo ng mga motor. Mauuna muna yung mauuna muna yung requirements bago natin. Katulad dito mga tol, ito na pala yung city natin na 125, and actually hindi pa ako nakakapag-down ng pera sa kanila, pero andito na yung unit kasi ayun nga, which is may usapan naman na, at ang mangyayari na lang is after ng applying for financing, pag na-approve ka na, matik naman yan, darating na agad yung unit kahit hindi ka pabayad. So may re-release lang to, malalabas mo lang to, wag ka nabayaran man yung motor, no? So dito ang gandaan dito mga tol, first time ko kasing magkaroon ng sariling motor na sa akin makapangalan. Si Cyber kasi mga tol, nakapangalan yung kay Papa sa airpot ko. So first time kong maka-experience na down payment lang ang ibibigay, hindi kasama yung monthly. Kasi dati nung kinuha ko si Cyber, nagbayad ako ng monthly tapos down payment. So ito pala, pag nagbayad ako ng down payment, pwede ko na i-release, next month na ako magbabayad ng monthly ko. Ito si CT 125 Kawasaki Bajaj to mga tol. Napaka basic lang ng motor na to. Tapos yung battery niya nga pala mga tol, kaya hindi pa namin may start. Operated siya ng tubig, yung acid, ayan, nilalagay siya ng acid. So wala pa yung tubig, bumili pa lang. Papalitan agad natin to ng bracket ng DC monorack, at yung frame bag natin kay Cyber, lilipat natin dito. Stay tuned lang mga tol, at magagawa ko din ng montage to para makita yung kabuuan nitong motor na to. So visit lang kayo dito sa Maverick, Olongapo. Hanapin nyo lang to si Joshua na pare, no? Joshua Bricks pare. Shoutout pare, shoutout. Ayun, para mayayain ka ata idol. Alright mga tol, so pagkas muna tayo. May lang kagas na namin ng 1 liter to pero full tank natin. Check natin kung ilang litro yung full tank nya. May bago yung makina talaga yun. Tahimik
Oo, bago. Nakalawas lang, sir. Oo. Ayun oh. 5 liters na. 10 liters yata to eh. Alam ko 10 liters to eh. 10.5. Ayun oh, 10.5 oh. Nasaan at pala to? 10 liters. So 7.4 lang. Naabot. Wala lang siya RPM guys. Break in pa to. Pero okay din manakbo ah. Basic yung takbo niya. Maganda. Lalo na kung pag ginamito natin magandang ano to, magandang langis. Siyempre motol. Ito naman si Bricks, talagang binibira yung motor natin si Cyber eh. Punta tayo sa ano, LMC. Taas lang ng clutch. Alright mga tol, tayo ka lang. Kay Idol MC, yan si Idol. Idol! Walang idol ko. Ayan, si Idol lang sa kalam. Binomba mo lang binomba yung motor ko para. Binomba lang binomba. Okay. Ito na mga tol yung ano, DC Monorack para dito sa City 125. Ayan, dito natin ilalagay yan. So parehas lang naman yan. Yan. Ito may butas din. So kailangan itutok lang natin mabuti. Alright mga kanaito, so ito na. Kabit na ni Bricks yung ating DC Monorack. Yun oh. Sukat na sukat. So next natin yung mismong frame bag, no? Kalasin lang namin. So ito yung bag natin mga tol. So dapat susundan natin to. Yan, may guide naman na dyan. So ito lang tatanggalin na ilalagay dito sa butas na to. Parang plug and play lang din talaga siya eh. Pero bali 4 na tornilyo tatanggalin natin. Kasi ito pang dalawa. So let's see, tanggalin ko muna itong box para makita natin. Ito na mga tol. Ayan, bali tatanggalin mo yung tornilyo dyan. Pati sa kabila. Tapos itong sa ibabaw. Alright mga tol, so ito na, ikabitan natin yung frame bag. So ayan no, from M3 to City 125. Ayan na siya mga tol, ang ganda. Sakto sakto. Plug and play lang pala ito. Ayan no. Oha. Basic. Ayan no, ito nakawalan side mga tol sa upuan. Kita niya ba? Ang ganda pa rin allowance. Sila lang dito si sales agent natin. Sales agent na, mechanic. Ayun. Alright mga nito, so ito na yung final natin na itsura ni CT125. So until na nag-iisip pa rin ako ng magiging pangalan niya. City holder, nag-iita ka na natin. Ganda sir. Alright guys, so ito na si Bajaj CT125. Ayan na mga tol. So tignan namin sa bahay ito. Alright mga tol, so ito gabi na. Nakita ko sa inyo yung ilaw niya gano'ng kaganda o kaliwanag, no? So halogen to, hindi pa siya LED. Ito yung low niya. Yan, ganda no? Ganda niya guys. Tapos yung panel gauge niya, kitang kita mga tol. Ayan no? Full tank pa rin tayo. Sobrang tipid na itong motor na to. Ito yung low niya ng ilaw. Ito naman yung high beam. Yun. Tapos may passing yan no? Ganda ng motor na to. Maganda. Lalo na pag dinagdagan pa natin to ng mini driving light. Pero parang as of na parang hindi ko kailangan kasi maliwanag yung ilaw eh. Oh, maganda yung ilaw. Maliwanag naman eh. Siguro pag mga long ride yan, medyo kailanganin mo talaga yung mas malakas na ilaw. Dahil until now, first time natin siya ginamit, no? Buong maghapon, masaya ako sa ano niya, sa takbo niya. Kahit under break-in pa, hindi ko pa siya nasasagad dahil binibreak-in pa natin eh. Hanggang 60 lang tayo, sagad na yung 70 na mabilis. Pero may sasagad pa syempre. Pero yun, hanggang 60-60 lang tayo. Yan, high beam. Ito. Sa nakikita ko lang, ang dapat palitan dito yung mas malakas sa busina. Kasi yung hina ng busina niya, kahit magbabad ka ng busina, mahirapan ka marinig ng mga truck o kotse. Yan, ang ganda oh. Wide ng ano niya, ng ilaw niya. Okay guys, so dito tayo sa Gordon Heights, Olonga po to. Medyo pangit ang daan dito, ano siya, bako-bako siya. Ayan tulad niyan, nakita niyo ba yan, may mga hams sa sira, ganyan.
comfort na itong motor na to. Ang yabang niya, men. Kasi ang tangkad niya, di ba? So kahit may lubak or may mga hukay something, kayang-kaya niya. Basic. Ayan ha. Ayan o. Oh ha. Ito, pangit yung daan o. Basic lang, kayang-kaya. Kung yung Mio dala ko dito, si Cyber dala ko dito, sakit sa katawan. Tsaka ang lakas na ng ilaw niya, kahit stock lang, kahit bulb lang, malakas. Ayan o, taas o. Yeah! Basic. Sa buong mag-araw, nakaka 110 km na ako. Maghapon lang yun guys. Sa suspension, okay siya guys, panalo. Saka yung gulong niya, kahit na rim set lang, kahit hindi mags, parang isa rin sa nakatulong ngayon, kaya maganda yung bouncing ng motor. Hindi siya stress dun sa mags. Kumbaga, pati yung mismong gulong interior, kaya maglaro, kaya mag-play. Pagpangit yung daan. Negative sides lang nun, pag na-flat ka, butas talaga. Hindi mo maraming flat. Ang taas na itong Bajaj City 125 na to. Ganda. Hindi ko pinlanong bilhin to, pero sok na sok para sa gustong driving habit. Oh, mani yung lubak. Mani lang sa kanya yung hams eh. Oh. Ang laki eh. Eto, medyo pangit yung daan dito guys ha. Tapos may hams pang sira-sira dito. So yun na, so far guys, ganong driving kahit gabi, okay siya, approve. Premium full tank, premium. Okay guys, so ubos tingkas natin sa 317 km. Full tank natin ngayon. Premium naman, premium, matapos yan leaded. Laki na ito. Dapat kasi yan 10.4. Ilang liters kaya ito? Oh, yeah. Yun o, full tanks 643. Almost 9 liters no? 71.45 per liter. Alright, ang sakit. Parang kotse. Almost 9 liters, 642. One click. So guys, yung una nating karga unleaded 317. So, kumpitin natin kung ilang kilometer siya per liter, no? 317 kilometer, kabuuan in 2 days to 3 days yan. Thank you, kuya. Alright mga tol, so naka 500 kilometers na tayo. So, change oil na natin to. Papalitan natin na lang is, pero yung oil filter, yung pa rin yung gagamitin natin. As of now, okay naman yung takbo niya. At full tank pa rin naman to. Nung simula nagpakarga tayo ng premium, umabot yun ng 9 liters mahigit. At 642 pesos. So, change oil naman tayo mga kanay. 500 kilometers. Yes sir. First change oil. So, bibili tayo ng tools sa Inco, Olongapo, para i-change oil si Bajaj City 125. Open for Inco. Saan meron kang mga saka trends dyan? Meron sir. Yun, may 18. 18 tsaka 8. Alright mga tol, so dito tayo sa Inco, Olongapo. Okay, ito ay 8. 80 to 60. Yun. Yung basic lang. Okay, isang set, meron ba kayo ng ganun? Meron ba? Patingin lang ako ha. 2.5 lang. Ay, nagbablog si sir! Oh, yun. Hello. Naman na love kita, cute mo pag nagagalit ka. Tingnan lang, titingnan ko lang ha. 2.5 to na yung ganito. Pasok naman siguro to, no? Ayan sir, pasok na yan dyan sir. Ngayon ko lang nga si sir eh. Ha? John Motovlog. John Motovlog. Ano? Tama na, ikaw daw yun. Yung star na. Manood ka po ng pang namin. Yung kulay black, star. Ano ba napanood nyo? Baka hindi ako yun ha. Para hindi mabibilog yung ano mo. Iwas bilog yan. Yung ganito niya. Compatible naman sa lahat to. Sir, Kahit na ganito yung itsura niya. okay sir. Shoutout kami sir. Sige, shoutout. Mamaya picture tayo, selfie na lang tayo para ano. Wala kasi ako ano eh. Oh, ayan, shoutout. Sa ano to, sa vlog ko sa bago kong motor. Bago mo ba sana? Ito 8 no. Okay na to. Alright mga tol, so ito 8mm. Ito 8mm T-wrench. Saka socket wrench.
Selfie na lang tayo. Wala akong sticker, di pa dumarating eh. Okay, okay. Oh, ma'am, sama ka. 1, 2, 3. Alright. Huwag mo bubugbugin par. Thank you. Tapos na lang yung sticker ha. Alright mga tol, so 500 km change oil na tayo. Ang gagamitin natin na lang is Motul. Yes sir, Moto 10W50. This is mineral based, good to para sa mga nag-break in na motor. So MA2 to, pang decambio to mga tol. Ayan, MA2. Pag sinabing MA2, pang decambio. Okay, so pag sinabing 10W50, mas mataas ang lifespan nito kumpara sa 10W40. So check natin, yun lang is after 500 km. At gamitan natin ang measuring cup. Ito yung measuring cup natin. Titinakbo niya ngayon. Maabot na siya ng 546. Change oil na. First change oil, Bajaj CT125. Let's go. Babaklas na ito. 18 wrench. Ayan, ito yung binili natin kanina. Marumi na rin guys. Kailangan talaga change oil siya. Yung strainer niya. Bukod sa strainer na to, meron pa siyang oil filter guys. Yeah! Lilinisan na lang natin ito mga tol. So, tingin ko hindi mapupuno to. Hindi siya abot ng 1 liter. Kasi, kailangan baklasin yung oil filter para masimot lahat ng langis. So, baka isali lang natin na bagong oil, 800 ml to 900 ml lang. Hindi pwede 1 liter. Kasi mag-overflow. Simutin lang natin to guys. Okay mga kanay, so umabot siya ng 800 ml lang. So, ibig sabihin may natira pa dun sa loob, no? Na 200 ml, which is 1 liter dapat yan, di ba? So, try natin simutin pa guys ha. Ikigilid ko pa yung motor. So yung mga kanay ito, tinisimot ko pa rin siya. Nasa 900 ml pa lang siya. Almost 900 ml. So habang hinihintay natin mapuno yan, sali na tayo ng 900 ml dito sa ating isang measuring cup. 900 ml gawa tayo. First time kong gagamitin to kasi first time ko lang nagkaroon ng manual na motor. May tricycle man ako, ginamit ko kasi doon is 7100. Pinakamagandang oil pagdating sa mga decambio. Okay mga tol, sali na natin to. Balik na natin to. And daw yan eh. Pag sumobra kasi yan guys, dito pa lang haapaw na siya. So 900 ml ilalagay natin. Alright mga tol, isali na natin lahat. Takpan na rin natin. Gamitin natin ng plies para hindi mabuksan at hindi mapagtripan kung saan man tayo pumunta. Ito nga pala guys yung oil filter. Yan. So di natin binuksan kasi wala tayong pamalit. Maganda yung pag binuksan yan, palitan na natin. Tapos dito makikita yung oil indicator. Ayan na guys, kita nyo ba? So puno siya kasi naka-center stand eh. Gabi na rin kasi nang nag-change oil ako ngayon. 900 ml lang naman yan. Mag-circulate pa naman yan para malinisan yung buong makina. Alright mga tol, so start natin. One click. Alright mga naitu, so naubos na natin yung ating premium. So check natin, 760 km rin tinakbo natin. Full tank idol XCS. So naka-reserve na tayo yan eh. Ayan, reserve na, pataas na. So bababa na natin to from 317 km mga naitu to 760 km. So ito yung tinakbo niya bago maubos o mag-reserve. So medyo sinagad ko pa yung reserve niyan. Ayan, start ko na mga tol. Yan guys, full tank na yan ha, sagad. So magkano? 647. Alright, utang muna. 647, 9.8 liters mga tol. So yung mga na ito, nagamit ko siya ng almost 5 days or 5 days sakto, 4 days to 5 days, ganyan mga tol. So sobrang sulit na itong motor na to. Next natin mga na ito, Blaze. Magkano tingnan natin magiging performance ng Blaze dito sa motor na to. So mas magandang gasolina, syempre mas magandang performance na pwede ibigay sa'yo. Tsaka malilis yung tinatawag natin na carbon. Alright mga na ito, so matapos ang 1.5 km, so yun yung auto nya 1.574, lumagpas na nga ako ng 74 km. So change oil na tayo. At meron rin tayong oil filter. Kung yung nakaraan hindi tayo nagpalit ng oil filter dahil 500 km pa lang. So ito yung oil filter ng CT125. So papalitan na rin natin yung luma natin at ilalagay natin itong bago.
So, bakasin na natin, check natin. Manitural langis na mineral base. So, ito yung ginamit natin na mineral base. Pang decambio to, manual na motor. MA2 kasi yan. So, yung gagamitin natin, 20W50 naman. MA2 pa rin. At karamihan ang gumagamit ng ganitong 20W50, yung mga matataas ang odo na para tumahimik ang makina. Pero gagamitin natin to bago tayo gumamit din siguro ng 10W40 na ito. Ito muna. Malapot to, mas malapot to kumpara dun sa 10W40. So gagamit tayo ng 18mm pambaklas para dito. Tapos sa may oil filter naman, 8mm na T-wrench. Okay pa naman yung mineral base kasi syempre bago yung makina naman. Karamihan gumagamit ng ganitong oil na 10W50 na mineral base. Pang break-in talaga yan, tsaka yung mga low odo. Pwede rin naman pang long ride. Pero pag uwi mo, change oil ka na. Talaga mo rin sa langis para sure. So nakasenter stand pa yun, if ever na hindi masimot, tatagilid natin yan. So dito naman tayo sa may oil filter. 8mm nga pala itong gamit kong T-wrench. Sobrang dumi mga tol. So tatapon na natin to Much better, bili kayong bago. Tsura ng takip. Yun yung nalaga ng oil filter. Ito nga pala yung o-ring mga tol. So kunin natin yan. Ibabalik natin yan dito. Pag wala na talaga ma-drain, punasan nyo na lang nung malinis sa basahan yung loob ng pinagaling ng oil filter. Tapos, kabit na natin yung bagong oil filter. Yan. Ilalagyan niya ata ng langis para hindi masira yung o-ring. Smooth yung pagkakabit dun sa nguso. Hindi ko na nabidyoan ng buo. Ang hirap niya ikabit kasi yung nabili kong oil filter mas mahaba yung spring barado sa dati. Naikabit natin yung mga o-ring Hindi ko na nabidyoan. Baka mahirapan kayo sa akin. Mamaya sabayan na natin kung mag-leak siya. Ito mga tol yung oil filter Ayan. Nabili ko lang to sa TikTok. So, dito pa lang makikita mo na maliit to. Ito mahaba. Tapos yung spring, mahaba to. Ito maikli. Hindi ko alam kung peke ito nabili ko. 55 pesos lang kasi ito. Pero, be aware na lang kayo mga tola. Para sa oil filter na to. Okay guys, so dito naman tayo sa kabila. Ginawa ko lang dito, pinunasan ko lang Huwag niya babasahin. Pinunasan ko lang siya. Ingatan nyo itong masira. Ito, may mga parang strainer din siya. Parang filter din ang dating na itong isang to Tapos punasan na lang natin yung loob na ito yung natira yung hindi makuha. Iba kasi pina-place to, kinamamay ko na lang. Yan. Kailangan sagad Tapos balik natin itong takip. Punasan na lang din. Tapos, pinamalaga dyan. Ingatan nyo ma-lost thread to. Para siyang alloy guys. Hindi siya bakal Tamang higpit lang. Pag umigpit na, yun na okay na yun. Salay natin yung oil. Pina-place ko to para safe. Para kahit saan ka pumarada, hindi basta-basta mapagtripan to. Yan masarili siyang parang kubo. Para hindi magdinig pag sinasalin. Siguraduhin nyo lang pag nagsaling kayo, masarado nyo na yung drain plug. So 20W itong gamit natin, sobrang labot na ito mga tol. Madalas lang gumagamit na ito, matataas lang ang odo mga motor. Yung mga walang pamalit o pang-refresh ng piston o bore, yan kasi yung umiingay, mga valve. Pag walang pang-refresh o mga tama, ito yung ginagamit, 20W50. Kasi sobrang lapot na ito. Problema na ito sa umaga cold start. Sobrang hirap i-start na ito. Kasi ang lapot, tulog na yung langis. Okay, first start. Andar o andar? Chok natin. Kailangan pa i-chok to pag nilalamig. Makat ni oil. Wala na Makat na lahat. Parang feeling ko tumahimik. Maganda talaga yung 20W50 na to Tapos guys, ang tabayanan nyo kung may maglilik. Tulad dito sa may oil filter. Tsaka dito sa may drain plug. Okay guys, so tapos na tayo mag-change oil. So ito nga pala yung mga gagamitin natin na oil para sa manual natin. Una natin ginamit itong 20W50, sunod natin 10W40, H-Tech, Max Synthetic, 5100, High Synthetic, 7100, Max Synthetic, and 300B. Lahat yung gagamitin natin. So yung mga binibenta ko pala mga kanay ito, ginagamit ko rin talaga. So sinusubukan ko yun sa motor ko at in-review the experience ko siya bago ko siya i-promote kung okay sa akin. So which is nandyan na yan, ibig sabihin goods lahat yan. May mga pang scooter din tayo, battery, Amaron, Immortal Cover, RM bracket, K-Works Kit Oil. Alright mga tol, matapos tayo mag-change oil, parinig ko lang sa inyo yung kadena natin dahil siga tayo. Ayan, nakita nyo ang dumi. Nag-uulan pa rin kasi. Papaikuti kong ingay na nyo. Parang Ferris wheel. Okay, so gagamitan natin ito ng used oil, na gear oil. Ayan, na shoutout K-Works. Ayan, so gagamitan natin siya.
Alright mga tol, nalagyan na natin ng gear oil, pampadulas. Ito na siya. Pinarinig niyang ingay gear oil. Sinobrahan ko kasi, pero ayan na siya, tahimik na. Di tulad kanina, ang pangit. Parang bakal to bakal nagkikiskisan. Alright mga tol, dikita natin si Bajaj City. Para official na kay na ito na siya. Lagay natin guys. Shoutout nga pala sa gawa na sticker natin, Spiker Printing Shop. Yan. Yan. Alright. Welcome to the family. Bajaj City 125.